Ang paggamit ng parol bilang pandekorasyon sa araw ng Kapaskuhan ay may mga pinagmulan at kasaysayan na umabot sa iba't ibang panahon at kultura. Ang pagkakaiba-iba ng mga salaysay at tradisyon ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga petsa o panahon kung kailan nagsimula ang paggamit ng parol. Sa Pilipinas, ang paggamit ng parol bilang dekorasyon tuwing Pasko ay may mga kaugnayan sa tradisyon ng pagpapailaw ng mga kandila. Noong unang panahon, bago pa magkaroon ng mga electric lights, ang mga tao ay naglalagay ng mga kandila sa mga bintana at sa mga puno upang magbigay liwanag at magpakita ng kasiyahan sa panahon ng Pasko. Ang paggamit ng mga parol na gawa sa papel, kawayan at iba pang materyales ay nag-umpisa noong ika-16 na siglo sa Pampanga, isang lalawigan sa Pilipinas. Ang mga parol na ito ay naglalaman ng mga simbolikong kahulugan at nagpapakita ng kahusayan sa sining at kultura ng mga Pilipino. Bagamat hindi tiyak kung kailan eksaktong nagsimula ang paggamit ng parol bilang pandekorasyon sa araw ng Kapaskuhan, ito ay naging isang malaking bahagi ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino tuwing Pasko. Ang mga parol ay nagbibigay ng liwanag, kasiyahan at pag-asa sa panahon ng Pasko. Narito ang ilan sa mga pamahiin na kadalasang nauugnay sa parol. Una, suwerte. Sa Pilipinas, ang parol ay itinuturing na simbolo ng suwerte. Ito ay sinasabing nagdadala ng kapalaran at nagpapalakas ng positibong enerhiya sa tahanan. Maraming mga tao ang naniniwala na ang pagkabit ng parol sa harap ng bahay ay magdudulot ng magandang kapalaran at proteksyon. Pangalawa, ang parol ay sinasabing nagbibigay ng proteksyon sa tahanan mula sa masasamang espiritu o mga masasamang elemento. Ito ay nagpapalakas ng bakod na espiritual at nagbibigay ng seguridad sa mga taong naninirahan sa bahay. Pangatlo, pagpapakita ng pananampalataya. Ang pagkabit ng parol ay nagpapakita ng pananampalataya at debosyon sa panahon ng Pasko. Ito ay isang paraan upang ipahayag ang pagmamahal at paggalang sa mga tradisyon at kahalagahan ng Kapaskuhan. Pang-apat, pagbibigay liwanag sa daan. Ang parol ay nagbibigay ng liwanag at nagpapailaw ng daan tuwing gabi. Ito ay nagpapahiwatig ng paggabay at paghahanap ng daan patungo sa tahanan ng banal na sanggol. Panglima, pagpapakita ng pagkakaisa. Ang pagkabit ng parol sa mga tahanan at mga lugar ng pampublikong pagdiriwang ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at pagkakasunduan ng mga tao sa pagdiriwang ng Pasko. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga pamilya at komunidad sa panahon ng Kapaskuhan. Mahalaga ring tandaan na ang mga pamahiin na ito ay bahagi ng kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Bagamat hindi ito may batayan sa siyentipikong katotohanan, ang mga pamahiin na ito ay pinapahalagahan at inirerespeto bilang bahagi ng tradisyon at kultura ng bansa. Ang isa sa mga kilalang lugar na may malalaking parol ay ang San Fernando, Pampanga. Sa lungsod na ito matatagpuan ang Parol Festival tuwing Pasko, kung saan ipinapakita ang iba't ibang disenyo at sukat ng mga parol. Ang mga parol na ito ay ginawa ng mga lokal na manggagawa at nagtatampok ng kani-kanilang mga kahusayan sa paggawa ng parol. Bukod sa San Fernando, Pampanga, marami pang ibang mga lugar sa Pilipinas na kilala rin sa kanilang malalaking parol tulad ng Bacolod City, Iloilo City at iba pa. Ang mga ito ay nagpapakita ng galing at kahusayan ng mga Pilipino sa paggawa ng mga parol.